ang deployment ng tatlong 100,000 ton na US Navy aircraft carriers sa Pacific Ocean sa kauna-unahang pagkakataon magmula nang dineploy ang mga ito sa Korean Peninsula ay mabilis na nakakuha ng reaksyon mula sa China, kasama ang state-sponsored media ng Beijing na nagsasabi na ang Chinese military ay handang depensahan ang interes nito sa rehiyon. Ang USS Ronald Reagan at ang USS Theodore Roosevelt ay parehong nagpapatrolya sa kanlurang bahagi ng Pasipiko, habang ang USS Nimitz naman ay nasa silangang bahagi ayon sa pahayag ng US Navy. Ang bawat vessel ay mayroong mahigit 60 aircraft at ito ay kumakatawan sa pinakamalaking deployment ng mga aircraft carriers ng Estados Unidos sa Pasipiko mula noong 2017 nang umigting ang tensyon sa Korean Peninsula tungkol sa nuclear weapons program ng Pyongyang. Ang presensya ng mga aircraft carriers ay unang na-highlight sa ulat ng Associated Press noong nakaraang linggo. Carriers and carrier strike groups writ large are phenomenal symbols of American naval power. I really am pretty fired up that we've got 3 of them at the moment, sinabi ni Rear Admiral Stephen Kyler, ang Director of Operations ng Indo-Pacific Command sa Hawaii. Noong nakaraang linggo, sinabi ng mouthpiece ng Communist Party na Global Times na ang mga aircraft carriers ng Estados Unidos ay nagdadala ng malaking banta sa mga Chinese troops na nakadeploy sa pinagtatalunang South China Sea. By massing these aircraft carriers, the US is attempting to demonstrate to the whole region and even the world that it remains the most powerful naval force, as they could enter the South China Sea and threaten Chinese troops on the Paracel and Spratly Islands, as well as vessels passing through nearby waters, so the US could carry out its hegemonic politics, sinabi ni Lee Jae sa Global Times, isang Beijing-based na naval expert. Ang report na naipost sa official English website ng People's Liberation Army ay nagpapakita ng mga armaments na pwedeng gamitin ng Chinese military laban sa mga aircraft carriers ng Estados Unidos, at dagdag pa nito na ang Beijing ay maaaring magsagawa ng mga drills bilang tugon sa mga aksyon ng US Navy. China possesses aircraft carrier killer weapons like the DF-21D and DF-26 anti-ship ballistic missiles, ayon sa Global Times. Ang deployments ay nagpapakita na 3 sa 7 aktibong aircraft carriers ng US Navy ay nasa Pasipiko. Ang natitira pang 4 ay kasalukuyang under maintenance. Si Colin Ko, isang researcher sa Institute of Defense and Strategic Studies sa Singapore, ay nagsabi na hindi maganda ang naging reaksyon ng China dahil ang presensya ng mga aircraft carriers ng Estados Unidos ay sumasalungat sa sinasabi ng Beijing na ang US Navy
ay sobrang naapektuhan sa coronavirus pandemic. It goes against the narrative that China wanted to put forth that the US was under stress in the Pacific, ayon kay Ko. We have returned Theodore Roosevelt to see as a symbol of hope and inspiration and an instrument of national power because we are Theodore Roosevelt, sinabi ng commander na nasabing aircraft carrier na si Captain Carlos Sardiello sa isang pahayag. Ang USS Ronald Reagan ay muling dineploy noong huling bahagi ng Mayo matapos mailagay ang mga crew members nito sa ilalim ng restricted movements sa home port nito sa Japan upang matiyak na makakaiwas sila sa COVID-19. Loaded din ang nasabing aircraft carrier ng mahigit sa 1,000 tons na mga ordnance, sapat na combat power na pwedeng gamitin ito kung sakaling magkagulo sa rehiyon. Ang hakbang ay dumating matapos ang US Pacific Fleet noong nakaraang buwan ay nagsabi na ang lahat ng forward deployed na submarines nito ay nagsasagawa ng mga operasyon sa Western Pacific. Walang ibinigay na numero ang US Navy, ngunit sinabi ng mga eksperto na maaaring 8 sa mga hard-to-track at fast-attack na submarines ang dineploy ng serbisyo. Si Carl Schuster, isang dating Director of Operations ng Joint Intelligence Center ng US Pacific Command, ay nagsabi na ang isinagawang deployments ay hindi nagkataon. The Chinese Navy doesn't know where those submarines are, and that complicates any response calculations and planning, especially when Beijing now also has to account for 3 aircraft carriers and their accompanying destroyers and cruisers, sinabi ni Carl Schuster. Ang isinagawang deployments ay dumating sa gitna ng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Washington at Beijing tungkol sa issue ng South China Sea at Taiwan. Noong nakaraang linggo, isang US Navy C-40 transport plane na katumbas ng isang Boeing 737 ay lumipad sa Taiwan at tumungo ito sa Thailand. Sinabi naman ng US Navy na isa lamang itong routine logistics flight. Ang US jet ay dumaan sa Taiwan na kung saan ay itinuturing ng China bilang bahagi ng teritoryo nito.